Hi guys, magandang araw po sa inyong lahat. At ngayon naman po ay matutunghayan natin ang ating butihing senador, Lawrence T. Bongo. Wow! At ang araw na ito ay napakahalaga sa kanya. Bakit kanyo? Kasi itong araw na ito ay pinarangalan siya bilang outstanding senator dito sa Pilipinas. Napakagaling po. At makikita nyo naman, simula't simula nang umupo siya ng 2019, ay nagtrabaho na siya agad-agad. So, noong 2019, simula na siyang, talagang busy-busy siya. Ang kanyang sinasabi palagi ay may bisyo siya. So, ano yung bisyo niya? Ang magserbisyo. Amazing! So, bisyo niya ay magserbisyo sa taong bayan. At totoo naman pong nangyayari, simula po noong 2019 hanggang sa ngayon, ay marami na siyang natulungang maliliit na mamamayan dito sa Pilipinas. Ang talagang mahihirap na ating mga kapwa-tao dito sa Pilipinas. So, sinimulan niya sa pagtulong sa mga may sunog, pagtulong dun sa mga nasalanta ng lindol, ng bagyo, at ng mga iba't ibang klase po. Basta nilapitan niya siya. Sinabi niya sa mga staff niya. Meron po kami problema dito sa aming barangay, sa amin dito sa bayan namin. So, karakaraka, agad-agad. Gagawa siya ng paraan upang matulungan ang ating mamamayang Pilipino. So, imagine niyo 2019, 2020, 21, 22. Almost 4 years pa lang siya nanunungkulan bilang isang senador. Pero napakarami na niyang nagawa. Ikumpara niyo dun sa ibang senador, guys. Kung ano yung nagawa ng senador na napakatagal na, inugat na sa upuan sa Senado, bilang na bilang mo kung ano yung nagawa nila. Sorry po, pero ako po ay nagko-comparison lang. Pasensya na po. So, itong ating butihing senador, Christopher Lawrence Bongo, ay pinangarangalan siya. Award. Sorry guys. May award siya ngayon na ito po hindi pangkaraniwang award. Ito po ang Outstanding Senator of the Philippines. So, napakaganda po. Napakaganda po na meron tayong senador na ganito na tunay na naglilingkod sa taong bayan. So, tunghayan na po natin guys. Po sila. And gentlemen, let us acknowledge the arrival of Senator Christopher Lawrence T. Go together with our Chief Public Attorney, Dr. Persida P. Rueda Acosta, DSD. Yan po guys, papasok na siya sa bulwagan upang siya parangalan ng ating matataas na tungkulin to. Hindi basta-basta ikay mapaparangalan bilang outstanding senator. Ang hirap po makamit yun. Not unless na nakikitang may ginagawa ka sa gobyerno or nasa gobyerno ka, sa taong bayan, may ginagawa ka. So yun po guys, napakahirap pa kunin ng award na to. Diba? Hindi po ito nababayaran ng award guys. Marami pong judges dito na nakatingin at katuon sa mga bawat senador o sa kawani ng gobyerno kung sino talaga yung may ginagawa. Ito malinaw na malinaw guys. Gaya nga ng sabi ko, 2019 pa na naging senador siya. So kung bibilangin nyo, 2020, 2021, 2022, 2023 na ngayon, 4 years na. So may nalalabi pa siyang 2 taon para sa kanyang panunungkulan bilang isang senador ng Pilipinas. Napakagaling. Napakagaling po. At ipapaliwanag dito kung ano-ano yung mga nagawa niya. At kayo ang humusga kung totoo o hindi yung kanyang mga ginawang yon. May mga ipinasa siyang mga batas. At unang-una na dyan, ang Malasakit Center. Na milyong-milyong Pilipino na po ang natulungan ng Malasakit Center. So, isa na po ako doon sa milyon-milyon na yon. At napatunayan kong talagang tunay na naglilingkod sa ating bayang Pilipinas. Sa ating maliliit na tao dito sa Pilipinas. Napakagaling po. Kaya po,
Hindi po ako magtatakang siya ay magiging outstanding. Ito na po. Good afternoon. Our guest has been serving the Filipino people for more than 2 decades. Prior to becoming a senator of the Republic, he began his career in public service in 1998 as the executive assistant of then Davao City 1st District Representative and former President Rodrigo Duterte. He eventually became the former president's most trusted aide when the latter became Davao City Mayor in 2001 until he was catapulted into the presidency in 2016, during which our guest served as a special assistant to the president. He was then elected senator in 2019, garnering roughly 21 million votes and placing third overall. Nice, 21 million As a guys. senator, he has authored or co-authored 32 laws and sponsored or co-sponsored 170 laws in the 18th Congress. In the first regular session of the 19th Congress, he has already co-authored and co-sponsored 19 laws. He holds the crucial position of chair for the Senate Committees on Health and Demography, as well as on sports. Through these significant roles, he has spearheaded numerous impactful initiatives aimed at enhancing healthcare accessibility and improving the overall quality of life for all Filipinos. Among his noteworthy endeavors are the successful implementation of the Malasakit Centers program and the establishment of super health centers. Also, he principally sponsored 69 laws for the upgrade or establishment of several public hospitals in the country. He also successfully authored and sponsored the law which will establish regional specialty centers nationwide that will offer specialized medical services similar to the Philippine Heart Center, Lung Center of the Philippines, and the National Kidney and Transplant Institute, among others. Additionally, as chair of the Senate Committee on Sports, he has actively championed grassroots sports development, recognizing its profound significance in nurturing athletes and as an integral part of the collective campaign against illegal drugs and criminality. He also authored the Salary Standardization Law 5 that raised the salaries of all government employees, and Republic Act 11589, or the Bureau of Fire Modernization Act. He is also an author and the primary proponent of RA 11641, or the Department of Migrant Workers Act. He is bringing the banner of Tapang at Malasakit to the Senate and is championing a government that truly cares for the people in order to provide a brand of public service inspired by his many years of working with the former President Duterte. Ladies and gentlemen, let us now welcome our hard-working Senator, Mr. Malasakit himself, Christopher Lawrence Bong Go! Yes! Woo! Working senator. Marami nang natulungan. Milyon-milyon.
kindly sit down. Maraming salamat po sa courtesya. Magandang hapon po sa inyong lahat, mga kababayan ko. At mawalang galang na po kay Attorney Calatrava. Alam nyo, parati naming naririnig noon, panahon ni Pangulong Duterte, yung naging senador po ako, na parati kaming pinapasalamatan po sa mga tulong, sa mga programa na nagawa natin para sa bayan. Sa totoo lang po, wag ko kayo magpasalamat sa amin ni dating Pangulong Duterte. Kami po yung mga probinsyano lamang na binigyan nyo po ng pagkakataon na makapagserbisyo po sa inyo. Kami po ang dapat magpasalamat sa inyo lahat. Hindi ko po sasayangin yung pagkakataong binigay nyo po sa akin. Tatrabaho po ako para sa Pilipino. Sanay po ako magtrabaho. For the past 25 years, puro trabaho po ang ginagawa ko. Na-training talaga ako ni former mayor, former president noon. Hanggang naging senador po ako. Sanay ako sa trabaho, umaga, tanghali, hapunan, kahit sa panaginip, kahit sa kubeta po, nagtatrabaho ako. Totoo, walang masasayang na oras. Te-text ako, bibigay ng instruction. At alam ng staff ko yan. Kahit sa gabi, ako yung pinakahuling magsa-sign off. Ako yung huling nag-message sa kanila sa group chat namin. Sa umaga naman po, ako yung unang nag-message sa kanila. Wala pang sumasagot sa mga... yan po ang nakasanayan ko kay dating Pangulong Duterte. I'm so proud rin po na maging part ng kanyang 6 years ng kanyang termino bilang presidente. Kahit papano, nakapagdulot po ng pagbabago naman po sa buhay ng Pilipino, lalong-lalo na po sa usapang peace and order. At hindi po yan magiging successful yung peace and order kundi po sa inyong tulong ng ating mga PAO lawyers, PAO employees. Alam nyo, nung mayor pa po siya, bukang bibig na po ni dating Pangulo, dating Mayor, PAO, i-refer mo sa PAO. Gusto ko rin pong pasalamatan si Dr. Persida Rueda Acosta. Alam nyo, 20 years ago yata, naalala ko parati siya pupunta ng Davao or less than 20 years ago. At parati sila nag-uusap ni then Mayor Duterte. At isa po ito si Ma'am sa napakasipag at hinahangaan ko po na public servant po. Yes. At kung meron man po akong gustong makasakasakali po, God willing, Pilipino po nakakalam dyan ng Diyos, na nakikita kong marami pa pong may tutulong sa Pilipino at gusto ko pong makasama rin po pagdating ng panahon sa Senado. Si Yes. Dr. Persida Pwede. Rueda Acosta. Pwede. Tagal na rin sa Ang serbisyo. taas po ng respeto ni former President Duterte sa kanya. Nagmamam po yan. Ma'am, talaga, tawagin mo. Pag pumunta ng Davao yan, talagang nagkikita sila. At alam naman natin na malaking tulong po, hindi lang si Ma'am Percy, pati po ang lahat ng PAO employees na magbigay ng hustisya, lalong-lalo na po mga walang matakbuhan. PAO talagang bukang bibig nila. Yung mga hopeless, helpless nating kababayan na walang magtatanggol po sa kanila. Kayo po yon. Palakpakan natin ang ating mga PAO employees. Yes. Magtulungan din ako ng PAO. Gusto ko rin pong Hanggang ngayon. pasalamatan ng ating Deputy Chief Public Attorney, Attorney Silvestre Mosing. Palakpakan po natin, sir. Attorney Annalisa Soriano, Deputy Chief Public Attorney. Ma'am. Magandang hapon po sa inyo lahat. Napakalaking karangalan po para sa akin na maging bahagi ng inyong ikalimang National Convention of the Rank and File Employees of Public Attorney's Office. Tulad ng inyong tema, kayo po ay tunay na kabalikat at may kapangyarihan ng katarungan laban sa kahirapan. Una, nais ko pong magpasalamat sa inyong walang sawang sakripisyo at pagtitiwala sa inyong trabaho. Sa bawat araw na inyong ginugol, sinusulong ninyo ang mga karapatan ng mga taong hindi kayang magbayad ng abogado. Sa bawat kaso na inyong hinahawakan, kayo ay nagiging tanglaw ng mga nangangailangan. At sa inyong mga kamay, inaasahan ang katarungan. Bilang isang senador,
nais ko pong tiyakin sa inyo na patuloy kong susuportahan ang mga programang tumutugon sa pangangailangan ng mga kawani ng Public Attorney's Office. Sa katunayan po, ipinaglaban ko po sa Senado yung pagpasa ng Republic Act 11466 o ang Salary Standardization Law 5 na layuning pataasin ang sahod ng ating government employees, kabilang na po ang public attorneys. Naisabatas po ito. Yes. Noong 2020, matapos itong pirmahan ng ating dating Pangulong Duterte. As co-sponsor and co-author of Salary Standardization Law 5 during the 18th Congress, umaasa rin po ako sana ay magkaroon ng bagong Salary Standardization Law 6. No? I'm one with the government in seeking to provide another increase in salaries for those working in the public sector. Para wala na corruption. At nakikipag-coordinate po ako parate sa ating DBM tungkol dyan, kung ano po yung allowed, ano yung kaya nila. Dahil willing po ako mag-file ng Salary Standardization Law 6 naman po soon. Nilagdaan din po ni dating Pangulong Duterte ang Republic Act 11643 noong nakaraang taon. Batas po ito na nagbibigay ng survivor benefits sa asawa at anak ng isang namatay na retiradong miyembro ng National Prosecution Service. Co-author din po ako ng batas na ito. This is to recognize and appreciate the sacrifices made by our prosecutors in the pursuit of justice. Alam nyo ba, muntik na pong na-veto ito ni former President. Dahil usually po, mga finance managers, secretaries of finance, DBM, talagang nag-o-object po yan pag may mga gastusin. Ngunit, nung nakita namin, sabi ko kay former President, Boss, dati kang prosecutor. Sabi niya, hindi ako papayag na i-veto yan. Alam niyo rin yung Free Education Tertiary Act. Muntik na rin po yung na-veto. Recommended na rin po ng mga finance manager. Pero hindi po kami pumayag ni former President Duterte. Dahil mismo sa Davao noon, meron din po siyang sariling mga itong scholarship program. So, naisabatas po ito at alam nating makakatulong ito sa mga mahirap. So, pag-aralan po natin kung ano pa pong pwede nating maisulong para naman sa kapakanan ng ating mga empleyado ng PAO. We understand that your job is not an easy one and we are committed to supporting you in any way that we can. Kasama niyo po ako sa adikain nating itaguyod ang katarungan at labanan ang kahirapan. Mananatili akong tapat sa aming mga tungkulin upang maging boses ng mga nangangailangan at itaguyod ang hustisya para sa lahat. Magsiservisyo po ako sa abot ng aking makakaya at bukas po ang aking opisina para sa inyong lahat. Sa abot ng aking makakaya, magtatrabaho po ako para sa inyo lahat. Yes. Galing. Very good. Sa pagkakataong ito, nais ko rin pong batiin ang lahat ng mga nagwagi sa program on awards and incentives for service excellence. Ang inyong dedikasyon at mahusay na serbisyo ay karapat-dapat na kilalanin. Sa inyong tagumpay, nagmumula ang inspirasyon na gawin pa nating mas maigting ang ating serbisyo para sa bayan. Hindi natin dapat kalimutan na ang tagumpay ay hindi lamang para sa mga nagwagi. Sa lahat ng mga hindi nagwagi, nais kong iparating ang aking taos-pusong pasasalamat sa inyong mga pagsisikap at serbisyong hindi matatawaran. Ang inyong dedikasyon at sakripisyo ay nagbibigay sa aming layunin na maglingkod sa bayan. Kahit hindi kayo ang napiling manalo, patuloy kayong bahagi ng pag-usbong ng ating bansa. Maraming salamat po sa inyong serbisyo. Ako naman po, bilang inyong senador, with or without award, magtatrabaho po ako para sa Pilipino. At yan po ang natutunan ko kay dating Pangulong Duterte. Isa lang ang pinagbilin niya sa akin noon. Sabi niya sa akin noon, gawin mo lang yung tama. Just do what is right. At mahalin mo ang iyong kapwa Pilipino. Hindi ka po magkakamali dyan. At patuloy ko po yung ginagawa. Dahil ang bisyo ko po ay magserbisyo po. Yeah. To confer the award to our distinguished guest is our Chief Public Attorney. Mahalin mo ang iyong kapwa Pilipino. Hindi ka po magkakamali dyan. At patuloy ko po yung ginagawa. Dahil ang bisyo ko po ay magserbisyo po. Yeah. To confer the award to our distinguished guest is our Chief Public Attorney, Persida Rueda V. Acosta,
DSD. This Lady Justice Statuette and Certificate of Appreciation are given to our awardee in deep appreciation for the invaluable support and contribution made to the success of the Public Attorney's Office and the advancement of the interests of its clientele. Given on the occasion of the 5th National Convention of the Rank and File Employees of the Public Attorney's Office on October 9 to 11, 2023 at the Philippine International Convention Center, given this day of October in Pasay City, Philippines. Signed by Dr. Persido V. Rueda Acosta, DSD, Chief Public Attorney. Nice. Woo. Diba? Working senator Our yan. awardee as Outstanding Senator, Christopher Lawrence Bongo. Yes! Nagtatrabaho talaga. Naglilingkod sa ating mga mamamayang Pilipino. Yun po guys. So natunghayan na natin ang ating butihing senador, Christopher Lawrence Bongo. At nakita nyo naman, na-awardan siya. Talagang napakalaking tulong po sa ating bansang Pilipinas ang ating senador na si Bongo. Kaya po, yun nga, ang payo ko lang po sa ating mga kababayan, mamili po tayo ng mga kandidato na merong nagagawa at nagawa na. Yun po ang tuwi-tuwi lang sinasabi ko po. Huwag po tayong titingin dun sa mga taong kandidato na como sila mayaman na mayaman at sikat na sikat. Yung bang, huwag tayong pipili ng ganon. Ang piliin po natin, sa ganang akin po guys, hindi ko naman kayo tinuturuan kung anong dapat nyong gawin. Ito po ay a piece of advice lang po sa ating mga kababayang Pilipino. Kasi po ako, tumitingin po talaga ako doon sa mga nagawa na at na patuloy na may ginagawa sa bawat isang Pilipino dito sa ating bansang Pilipinas. So, kagaya nga ng sabi ni Senator Bongo, po pwede mag-experiment tayo kagaya ni Attorney Persida Acosta. Pwede yun. Kasi may nagagawa naman sa PAW yun. Na nakita nyo naman, napakadaling lapitan sa mga karapat-dapat na tulungan ng PAW, Public Attorney's Office. So, pwede yun. Ako, sa akin, pwede yun. Pagiging senador sa 2025. Maganda yun. Pwede talaga yun. So, mag-experiment tayo. Baka may makikita kayo, na re-research nyo. Ito, may mga nagawa na. Yun, dun po tayo. Wag po tayo dun sa inuugat na dun sa upuan sa Senado. Wala pa rin nagagawa. O may nagawa man, wala eh. So siya, nakita nyo naman, meron na siyang trademark. Kumbaga, meron na siya tatak, yung Malasakit Center. Amazing! 4 years pa lang siyang nasa Senado. Pero, ang dami na siyang naipasambatas. Lalo na yung mga dagdag pasweldo sa mga government officials, meron na rin yun. May kinuwento nga siya eh. Siguro, balikan nyo kung hindi nyo napansin kung ano yung mga nagawa niya. Talagang napakagaling po ng ating butihing Senador Christopher Lawrence T. Bongo. Tosero daw yung tinya eh. Mga Batanggenyo. So, yun lang muna po guys. At maraming salamat po sa panunod. Naway meron tayong napulot na kaalaman tungkol sa ating butihing Senador Lawrence or Christopher Lawrence T. Bongo. Medyo mahaba yung pangalan niya. So, yun po guys. Sa tuwi-tuwi na, maraming salamat po. Keep safe, God bless, and you have a great day. So, xie. Arigato. Shukran.
sa muli po nating pagkikita. See you on my next vlog, guys.